Ang pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon kay San Juan. Kinagabihan ng linggo ding yon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, wika niya. At pagkasabi nito, pinakita niya ang kanyang mga kamay at kanyang tagiliran. Tuwan-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. At sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman, sinusugo ko kayo. Pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin niya sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi niya patawarin ay hindi nga pinatawad. Subalit si Tomas, na tinaguri ang kambal, isa sa 12, wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusuot dito ang aking daliri at hanggat di ko na ipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad, kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Winika niya, sumainyo ang kapayapaan. At saka sinabi kay Tomas, tingnan mo ang aking mga kamay. Ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan. Maniwala ka na. At sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. At sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Ang mga natala rito ay sinulat upang sumampalataya kayong si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at sa gayoy magkaroon ng buhay sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Batiin pa rin natin ang bawat isa. Happy Easter! So kung maaalala niyo po, 40 days na pinaghandaan natin ang linggo ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Yan po yung buong panahon ng Kwaresma. At ganun ka-espesyal, 40 days natin pinaghandaan. Nang sumapit po yan last week, 8 araw pa rin pagkaraan na pinagdiwang natin. Yung araw na yon ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Kaya nga ang tawag po natin nung mga nagdaang araw, pagkaraan ng last Sunday ay octave, 8 days. At ngayon, ang 8 araw, 2 linggo na po ng Pasko ng muling pagkabuhay. At sa araw na ito, ang patuloy nating natutunghayan ay ang mga patotoo at karanasan ng mga apostol tungkol sa muling pagkabuhay ng Panginoon. At palagi, tuwing 2 linggo, nandyan ay kukwento sa atin ang kwento ni Tomas, na kung tawagin po natin ay
Doubting Thomas. Dahil sa kanyang para bang pag-aalinlangan sa katotohanan ng muling pagkabuhay ng Panginoon at ang patotoo tungkol dito na tunay nga na ang Panginoon ay muling nabuhay at sinampalatayanan ng mga apostol na anak ng Diyos at manunubos ng lahat. Hindi lamang po yun. Ang linggo na ito ay nakita natin ang patuloy na pagpapahayag ng Panginoon ng kanyang pag-ibig. Hatid niya ay kapatawaran ng mga kasalanan. Kaya nga, ang palaging bati niya sa mga alagad, sa kabila ng siya'y iniwan ng mga ito, ay ang kapayapaan. Kaya nga po, damang-dama natin sa Ebanghelyo, sa mga nagdaang pagbasa ng buong linggo na to, sa bawat tagpo ng pagpapakita ng Panginoon, hindi lamang ang kanyang pag-ibig, kundi ang kanyang habag. Yung po kasing pag-ibig, pwede mo sabihin, kaya ka iniibig kasi iniibig mo. Kaya mo minamahal kasi minamahal ka. Kaya mo nagagawa ng kabutihan kasi ginagawan ka ng kabutihan. Pero ang pinamala sa atin ng Panginoon, sa kabila ng tinakwil siya ng mga tao, iniwan siya ng mga apostol, pinagkanulo siya, tinalikuran siya, ang patuloy na paghatid pa din ng Panginoon. Pagbati niya sa mga alagad, dati alipin, naging kaibigan. Pagkaraan ng lahat, ang bati ng Panginoon, ang aking mga kapatid. At sa bawat pagpapakita ng Panginoon, lagi niyang pinadadama yung pag-ibig na yon dahil sa kanyang habag. Dahil yung habag, hindi po nangangahulugan niya na minamahal ka. Dahil yung habag na yon lagi nanggagaling sa Panginoong Diyos. Kaya nga, ang ikalawang linggo po na ito, mula noong year 2000, tinalaga ni St. John Paul II na tatawagin ng Divine Mercy Sunday. Linggo ng banal na awa ng Panginoong Diyos. Hindi naman nung 2000 lang po nagsimula yun. Noon pa, ito na nakatakdang ebanghelyo. Binigyan lamang ng higit na diin dahil sa panahon natin, diyan nagkukulang ang maraming mga tao na hindi lamang pag-ibig, kundi higit sa lahat, habag na nakaugat sa Panginoong Diyos. Kaya nga po, tatlong bagay ang magandang pagnilayan po natin sa linggo na ito. May nabasa po akong pagninilay, sabi niya, pwede raw nating tandaan, ABC. Ano yung A? Sabi niya, ask for mercy. Humiling tayo ng awa. Madalas po kasi pag nagdadasal tayo, ang hinihingi natin, blessing. Wala naman pong masama doon. Sino ba ang hindi naghahangad ng magandang mga bagay, mabuting mga bagay? Kaya lang, baka mamaya, isipin natin, kailan tayo nagdadasal? Kasi para tayo mabless. O, kaya dinidinig yung ating dasal, ay kung nabe-bless tayo. Pero paano kung nagdadasal tayo, pero hindi nadidinig yung dasal natin? Amiro ko nga doon, Lord, ako po yung nagdadasal, hindi po yung katabi ko. Kasi lumilihis yung biyaya, napunta sa kapitbahay. Diba? Paano yun? Ako po yung humihiling na palakasin niyo ako, bigla ako nagkasakit. Paano yun? Paano ako na-bless? Sa madalas po kasi sa panahon natin ngayon, para bang ang pagdadasal laging ina-associate sa blessing. Ang sarap po nun pag sinabing yayamang ka, di ba? Sabi mo nga sa katabi mo, yayamang ka. Gaganda ka. Di ba? Papayat ka. Di ba? Yan ang pinakamasarap marinig. Pinakamahirap po yun eh. Blessing. Ang tawag nga po nila dyan ngayon, prosperity gospel. Ang sarap ng feeling pag ganun. You always ask for blessing. Pero sa linggo na ito ng banal na awa, ang pinapaalala sa atin, ask for mercy. Maski po pa nagmamano, ang dali kasi sabihin, God bless you, di ba? God bless you. Pagpalain ka ng Diyos. Pero nung araw, yung po matatanda pag magmamano tayo, mas para akala natin mas malalim.
Pero mas maganda po yung sinasabi nila, ano? Kaawaan ka ng Diyos. Tingnan mo nga yung katabi mo, sabihan mo, kaawa-awa ka. O, di ba? Pag kasi sinabi sa ating kaawaan, para bang, kaawa-awa nga ba ako? Di ba? Tingnan nyo nga yung itsura ng katabi niya, mukha bang pinabayaan yan? Di ba? Pero, yun nga po yung pinapaalala sa atin eh. Baka nakakalimutan natin na napakahalaga ng awa ng Diyos sa buhay natin. Na kahit ano pa yung marating natin sa ating buhay, lahat lang yan, awa ng Diyos. Hindi natin kinamtan yan dahil mahal tayo ng Diyos, dahil paborito tayo kaysa sa iba. Kinamtan natin yan dahil may awa at may habag ang Panginoon. Patas siya sa pagtingin sa bawat isa sa atin. Mahirap mang isipin. Kaya nga di ba sabi niya, ang araw sisikat para sa masama't mabuti. Dahil binibigyan lahat niya tayo ng pagkakataon na maranasan ang kanyang pag-ibig. Hindi niya tayo sinisino. Habag ng Diyos, awa ng Panginoon. At pag dumating yung pagkakataon na nahihirapan tayo, nagdadaan tayo sa pagsubok, nalulungkot tayo, nalulumbay, lalong higit may sakit, may kamatayan, anong sinasabi ng matatanda? May awa ang Diyos. Dito nagdaang mga araw, nakita natin paano yung mga alagad, hindi kagad nila nakilala ang Panginoon. Hindi dahil matitigas ang loob nila. Hindi nila nakikilala kagad ang Panginoon kasi inisip nilang Panginoon patay. Hindi nila nakikilala kagad ang Panginoon kasi nalulungkot sila. Si Maria Magdalena, akala niya ninakaw yung bangkay ng Panginoon. Yung dalawang alagad patungo sa Emmaus, bigong-bigo sila, nalulumbay sila. Dahil ang buong pag-akala nila na wala na talaga nalubusan ng Panginoon. O yung mga alagad at nagtatago sila, hindi lamang natatakot sila sa mga Hudyo, natatakot din sila sa Diyos, sa Panginoong Hesukristo. Ano kaya sasabihin sa kanila ng Panginoon? O, mga duwakang kayo, o, mga wala kayo silbi, iniwan niyo ko. Nasaan yung mga tapang ninyo? Sabi nyo, kaibigan ko kayo. Pero anong hatid? Anong hatid ng Panginoon sa mga apostol? Nang pinasabi pa lamang doon sa mga babae na siya'y muling nabuhay, ano sabi ng Panginoon? Sabihin mo sa aking mga kapatid. At nang makita ng Panginoon ang mga apostol, sumainyo ang kapayapaan. Ang tipikal na bati ng pagmamahal, ng pagkilala ng mga Hudyo. At daman nila ang pagbati na yon ng Panginoon. Hindi parang pangungutya na, sumainyo ang kapayapaan, ha? Tingnan natin kung payapa kayo ngayon. Hindi ganun eh. Sumainyo ang kapayapaan, tas anong ginawa ng Panginoon? Ipinakita yung kanyang kamay at kanyang sugat. May pinakita ng Panginoon, hindi niya pinakita para sabihin, ang gagaling nyo, oh, yan, napako ako, nasaan kayo lahat? Hindi. Sabi na Ebanghelyo, nang makita ng mga apostol, tuwang-tuwa sila. Bakit? Kasi na ipinakita ng Panginoon ang kanyang mga sugat, pinadama ng Panginoon, itong tiniis ko lahat ito dahil mahal ko kayo. Niyakap ko yung krus na yat, namatay ako dyan dahil gusto ko magkaroon kayo ng buhay. Damang-dama ng mga apostol. Bagay na nadarama rin natin pag lumalapit tayo sa sakramento ng kumpisal. Pag tayo pinatawad, pag tayo nagpatawad, yan ang pinadama ng Panginoon. Yan yung habag na binahagi ng Panginoong Diyos. Kaya lagi tayong humingi ng awa sa Panginoon. Pag pinangangaralan tayo ng ating mga magulang, ano po yung pagdadasal ko? Humingi kayo ng awa. Kahabagan lagi tayo ng Panginoong Diyos. Dahil kahit hindi tayo karapat-dapat, kahit tayo nagkukulang, sa Ebanghelyo makita natin ang Diyos mismo ang gumagawa ng paraan para ipaliwanag niya,
para iparamdam niya, para ipaunawa niya ang kanyang presensya, ang kanyang pag-ibig, ang kahulugan ng mga bagay. Kaawaan tayo ng Panginoon. May awa ang Diyos sa bawat isa sa atin. Ask for mercy. Ang ikalawa po, sabi po, dahil naranasan natin yung pag-ibig na yun ng Panginoon, ano po yung letter B? Be merciful. Hindi po pwede na naranasan natin yung pag-ibig ng Diyos, tapos nanatili sa atin. Kailangan dumaloy yung pag-ibig na yan patungo sa iba. Kaya pagkaraan na maramdaman ng mga apostol, ang habag na yon at pagpapatawad ng Panginoon, anong ginawa ng Panginoon? Hiningahan niya yung mga apostol. At pagkaraan sinabi niya, anumang patawarin ninyo, pinatatawad. Anumang kalagan ninyo, makakalag. At anumang hindi, hindi rin. Ibinigay niya yung kapangyarihan ng pagpapatawad sa mga alagad. Binigay niya yung kapangyarihan na maging mahabagin. At napakagandang karanasan po yun dahil kung sila na alam nila yung kanilang kahina at pagkakasala, pinatawad ng Panginoong Diyos, marapat lamang na yung kagalakan na yan dahil sa pagpapatawad ng Panginoon, iparanas din natin sa iba. Muli pinaalala ng Panginoon, yan ang tanda ng pagiging mga anak natin ng Diyos. Kaya nga pa nagdadasal tayo, sinasabi natin yan, patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan, gaya ng pagpapatawad namin sa aming kapwa. Huwag natin linlangin yung ating sarili na nagsisimba tayo, nagdadasal tayo, pero hindi tayo nakapagpapatawad sa ating kapwa. O baka mamaya nagsisimba tayo, nagdadasal tayo, pero naiinis naman tayo sa ating kapwa. Hindi tayo pinaghaharian na lubos ng awa ng Diyos kung hindi tayo sanay magpatawad sa iba. Kaya nga po, yun po yung challenge sa atin. How we can be merciful towards others. Paano tayo matutulad sa Panginoon na maamo at mahabagin? Diba? Tingnan mo nga yung katabi mo, mukha bang maamo? Mukha bang mahabagin? Diba? Alam niyo po yung salitang maamo, sa Kastila yung amare, sa Latin, ang amare, ang ibig sabihin po nun pag-ibig. Kaya nga amiable. Pag sinabing maamo, kamahal-mahal. Di ba? Mukha namang mamahalin yung katabi niyo. Di ba? At ano yung napakagandang katangian kung mahabagin? Na paano tayo maging maamo? Paano tayo maging mahabagin? Ang katisismo po natin, binigyan tayo ng simpleng aral po doon. Meron po tayong tinatawag na corporal and spiritual works of mercy. Napakasimple po nun. Kabisang kinukwis lang natin sa religion. Pero magandang balikan niyo po yun. Natatandaan niyo pa ba? Ano mga ba yung tinatawag na corporal and spiritual works of mercy? Nasa banal na kasulatan po yun. Pinutin niyo po mamaya sa Google. Ano sabi po doon? To feed the hungry, to give drink to the thirsty, to clothe the naked, to shelter the homeless, to visit the sick, to visit those in prison, to bury the dead. Mga bagay na ginawa natin nung Kwaresma. Pero hindi po dapat tumigil. Dahil tapos na yung Kwaresma, tapos na yung karidad. Hindi. Dapat lalong mas maigting yung paggawa natin na yan ng mabuti. Ano yan? Magpapakain ako araw-araw. Maghihirap ako. To feed the hungry. Hindi mo pwedeng pakainin yung buong mundo. Father, ako nga lang po, kulang pa sa akin Hindi naman kailangan buong barangay yung pakainin mo. Kakandidato ka ba? Pero pwede kang magsimula sa isa. Hindi naman siguro mahirap po na kung gumagawa ka ng baon, pasobrahan mo. Para kung may makita kang nagugutom, meron kang kasama sa trabaho, hindi naman kailangan na magbabahagi ka lang kasi birthday. Hindi mo naman siguro
ikahihimatay o ikapapayat o ikatutuyo kung may sinobra kang inumin o pagkain at ibahagi mo to sa iba. Kung tutusin nga, makapagda-diet ka pa kung tutusin. Pero sabihin, ano nga bang magagawa na nagbahagi na isa? Kung isa, paano kung tayong lahat kahit tigi-tigisa? Ang mahalaga po, yung pag-ibig at habag na yun ng Diyos, lagi nating taglayin. Na nagpakita ang Panginoon sa mga apostol, wala doon si Tomas. Na sumunod na linggo, para bang last week nagpakita Panginoon, eto ngayon nagtipon sila uli. Nandun na si Tomas. At nang magpakita ang Panginoon kay Tomas, madalas iniisip natin, napakapasaway naman ni Tomas. Sinabi na ng mga apostol 10 na yun na nagsabi, unti mo si Pedro, nakita nila ang Panginoon. Tapos sasabihin pa niya, hanggat hindi ko naisusuot yung daliri ko sa butas ng kanyang kamay at naipapasok ko yung aking kamay sa kanyang tagiliran. Pero alam niyo po, pag pinagnilayan niyo po yung pananalita na yun ni Tomas, mali na isipin na nag-aalinlangan siya ng gano'n na lang sa Panginoon. Mahal na mahal ni Tomas ang Panginoon. Paniwalang paniwala si Tomas sa Panginoon. Kaya bigong-bigo siya na namatay ang Panginoon. He was so hurting. Dahil talagang inasahan niya ang Panginoon, siya magiging katuparan, manunubos na buhay, at namatay ang Panginoon. Sasabi niya na hanggat di ko nakikita dahil gusto talaga niyang makita ang Panginoon buhay. At doon sa pagpapakita ng Panginoon, pagbati ng kapayapaan, ang binalingan kagad niya si Tomas. Dahil pinadama ng Panginoon kay Tomas, ito na Tomas, suot mo. Ipasok mo ang kamay mo sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan. Maniwala ka na. Doon makita niyo po, yung pag-ibig na yon ng Panginoon, hindi nasasaid. Hindi niya sinasabi doon kay Tomas, ano ba hindi ka pa naniniwala? Hindi. Pinadaman ng lubos ng Panginoon. Kaya anong reaksyon ni Tomas? Hindi na siya nakapagsalita. Ang nasabi na lang niya, Panginoon ko at Diyos ko. Dahil damang-dama ni Tomas ang pag-ibig at habag na yon ng buhay na Panginoon. At yan din po sa atin. Yung mga corporal works of mercy na yan, maliliit. Pero napakahalaga nandun. Mayroon tayong baong pag-ibig na ibabahagi natin sa iba. Pagpapamalas ng presensya ng pag-ibig ng Diyos sa atin. O spiritual works of mercy. Ano po yun? Instruct the ignorant. Turuan mo yung mga walang alam. To counsel the doubtful. Palakasin mo yung loob ng mga nag-aalinlangan. To admonish sinners. Sabihan mo, ituwid mo, palalahanan mo yung mga makasalanan. To bear wrongs patiently. Nandun na maging matyaga ka na unawain yung mga tao na nakagagawa ng mali. To forgive offenses willingly. Magpatawad ka lang maluwag sa puso mo kahit hindi humihingi ng tawad. To comfort the sorrowful. To pray for the living and the dead. Pag-isipin po natin, paano yun? Napakaraming paraan. Mayroong mga tao na nalulungkot, dalawin mo. Mayroong mga tao na kailangan lang ng kausap, pakinggan mo. Alam naman natin kung ano yung maaaring makatulong. Alam mong makulit, pagtiyagaan mo. Alam mong mayroong kahinaan nandun, unawain mo, gabayan mo. Ang mahalaga po, bauhin lagi natin yung pag-ibig na yan ng Panginoon. Napakaliit lang bang bagay? Oo. Wala naman tayong malaking bagay na magagawa kumpara sa pag-ibig ng Diyos. Kaya nga sabi ni Santa Teresa ng Calcutta, we can only do small things
with great love. At pag nandyan ang pag-ibig ng Diyos sa lahat ng ginagawa natin, lagi po yang magdudulot ng kabutihan. Be merciful. Maging mahabagin. At sa huli, completely trust in the Lord. Ang panalangin ng banal na awa, doon natin lagi tinatapos. Jesus, I trust in you. Mahirap makita at maunawaan kaagad ang kalooban ng Panginoong Diyos. Kaya napakahalaga na laging bukas ang puso natin sa mga panawagan ng Panginoon. Sa banal na kasulatan na tunghayan natin, paanong sa pamamagitan ng banal na kasulatan ng Panginoon patuloy na nangungusap. Paano siya nagpapaliwanag? Sa banal na misa, sa unang bahagi sa liturya ng salita ng Diyos, pinaliliwanag po sa atin ang salita ng Panginoon. Pero like ko nga po sinasabi sa inyo, sa tuwing binabasa sa atin yung pagbasa, ano sagot natin? Salamat sa Diyos. Hindi sinasabi, salamat sister, salamat father, salamat brother. Salamat sa Diyos. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo, because whenever the word is being read to us, it is God speaking to us. Kahit ako papaliwanag po ako sa inyo, sigurado po yan, sa inyo sarili mga buhay, meron kayong mga iniisip. At sa mga iniisip niya yan, iyan ang Panginoon na nangungusap sa inyo, tinuturo sa inyo, ito yung dapat mong gawin, ito yung dapat mong isaloob, ito yung dapat mong unawain. Itong hamon, ito yung paraan sa iyo para ipamalas mo yung habag at awa na yan. At sa banal na Eucharistia, lubos niyang binibigay yung kanyang sarili. Hindi lamang para maging lakas ng ating katawan, kundi lakas din ng ating kaluluwa. At kung sa tayo nadirimlan, kung sakaling tayo nadadaig ng mga pinagdadaanan natin sa ating buhay, natunghayan natin sa Ebanghelyo, pinakikita kahit di na kilala kagad, kahit di nakita kagad ng mga apostol ang Panginoon, nandun ang Panginoon. Siya pa nga yung nangungumusta. Nag-almusal tayo. Di ba? Sabi kay na San Pedro at mga apostol, may huli ba kayo? Nandun lagi. Kaya nga pagkaraan na pinagdaanan natin yung pagsubok sa buhay, o habang pinagdadaanan natin, kung babalikan natin yung buhay natin, sa pananalangin makikita natin, hindi nagkukulang ang Panginoon. Lagi siyang mahabagin, lagi siyang may awa. Tunay na may awa ang Panginoong Diyos. Sa tuwing dinadasal natin ang panalangin ng banal na awa, yan ang lagi nating alalahanin. Ang Diyos ay buhay, ang Diyos ay mahabagin. Tinatawag tayo para maging mahabagin sa ating kapwa. Tinatawag tayo para lubos na magtiwala sa Kanya. Dasalin natin ang panalangin sa banal na awa ng Diyos. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng away bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus, bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng awa, kami ay nananalig sa iyo.